Kinakabahan na ako 3 pasyente nang namamatay dyan ngayon. At lahat sila, sinasabing may kausap sila bago sila tuluyang mawala. Marami ng nurse ang umalis sa ospital natin simula nang mamatay ang babaeng yun. Parang hindi na siya umalis sa ICU natin. Ate Mona, sabi nung babae dun sa may kurtina, sama na raw ako sa kanya. Kukunin na daw niya ako. Kung may nakarinig lang sana sa kanya noon, baka buhay pa siya. Magandang gabi, Miss Franz. Ako nga pala si Mona, isang ICU nurse sa isang pampublikong ospital dito sa Maynila. Bata pa lang ako, alam ko sa sarili kong bukas na ang third eye ko. At sanay na akong makakita ng mga hindi dapat nakikita. Pero kahit ganun, nung sinabi ng nanay ko na gusto niyang maging nurse ako, aminado po ako na nagdalawang isip ako. Kasi alam ko, hindi lang buhay ng pasyente ko ang makikita ko. Sa tagal kong nagtatrabaho dito sa ICU, mas lalo kong nakumbinsi ang sarili ko na totoo nga yung mga nakikita ng iba. Lalo na sa isang kama sa aming ward, ang bed 4. Bago natin simulan ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell. Ngayon, handa ka na bang makinig? 10:00 na nun ang gabi. 3 nurse lang kami ngayon na naka-duty. Ako, si JB, at si Eds. Kaka-code lang kanina sa ibang mga floors, kaya naman medyo pagod pa kaming lahat. Wala namang toxic sa ngayon, pero may isang pasyente na binabantayan ko, si Tatay Abner. Bagong lumipat lang siya dito kanina, at oo, nasa bed 4 siya. Uy, Mona, kumain ka na ba? Uy, mag-10:00 na ha? Baka naman kaka-check mo dyan kay Tatay Abner. Mauna ka pa sa kanya. Sira ulo ka talaga. Oo, sige, wait lang, mamaya na. Chinecheck ko lang tong BP ni Tatay. Medyo bumababa kasi eh. Hindi siya masyadong stable. Ha? Sa bed 4 na naman? At ba lahat na nalalagay dyan, kahit stable naman ang kondisyon, nagiging critical? Ewan ko ba dyan? Hindi pwedeng sa isang araw walang namamatay sa bed na yan. Kaya halos lahat ng nurse, iniiwasan ng hanghawakan yan eh. Nakakakilabot. Parang daig mo pa nanalo sa raffle pag ikaw nalagay dyan eh. Ganto ang gabi-gabi naming routine kada duty. Dapat lang talaga magaan yung mood dito sa ICU. Kasi kapag sineryoso mo ang lahat, ikaw ang unang bibigay. Pero kahit pa nagbibiro si Eds, aminado akong tama siya. Iba talaga yung pakiramdam kapag may pasyente sa bed 4. Parang hindi ka makampante. Guys, code blue, bed 4! Alam mo na, si Tatay Abner ba yun? Oo. Guys, ammo bag, bilis! Epi, 1mg IV push! JB, pa-CPR na rin! Eds, pa-ready na rin ng defib pads! Bilis, bilis, let's go! Bigla kaming naging tahimik. Naging focus ang lahat. Wala nang biruan. Lahat kami gumagalaw na parang nakasynchronize. Pero kahit anong gawin naming effort, walang naging response ang katawan ni Tatay Abner. Sumuko na rin siya. Tama na, JB. Nahihirapan na si Tatay. Declare na natin. Time of death, 10:46 p.m. Noong gabing yun, ang sakit tanggapin na kahit lahat naman ginawa namin, hindi pa rin kinaya ni Tatay Abner. Wala siyang kamag-anak na dumalaw. Wala ring sumagot sa emergency contact niya. Pero sa huling segundo bago siya pumanaw, napatingala siya, parang may kinakausap. Pero sigurado kami na hindi kami ang kinakausap niya. Pagkatapos nun, pumasok kami sa break room. Maliit lang to, isang mesa, 2 upuan, at lumang ventilator ang makikita mo sa loob. Tahimik kaming lahat, parang nanlulumo. Walang nagsasalita. Uy, guys, napansin niyo ba yung mata ni Tatay Abner kanina? Bago siya mag-flatline? Grabe. Oo nga eh. Parang may tinitignan siya kanina. Tapos parang biglang gumaan yung katawan niya bago totally tumigil. Naramdaman niyo rin pala yun? Akala ko kanina ako lang yung nakaramdam.
Parang hindi lang tayo yung nandun, no? Hoy, tigilan nyo naman yung mga joke na ganyan. 2:00 na ha, pinapaalala ko lang sa inyo. Huwag kayong ganyan, baka mapaihi ako sa panty ko sa takot. Hindi ganyan joke ang bet ko, guys. Sanay na ako sa ospital. Sanay na rin akong maka-experience ng mga taong nakikipag-agaw buhay kay kamatayan. Pero sa bed 4, ibang usapan yon. Parang may naghihintay. Tahimik lang, pero palaging nandun. Matapos mamatay si Tatay Abner, akala ko makakahinga na kami kahit papaano. Pero ilang oras pa lang ang lumipas, may dumating ulit. Isang bagong pasyente. Ngayon, mas kritikal. Pero dahil puno na naman ng ICU, sa bed 4 na naman siya nilagay. Bandang 2:00 na ng madaling araw, isinakay na si Mang Ernesto mula sa ER. Isa siyang stroke patient. Nakatubo na ng inakyat sa ICU. At ang malala, di pa rin siya nagigising. Nasa nurse station ako noon, kausap ko si JB, habang inaayos namin ang mga meds ni Mang Ernesto. Okay, may bagong turnover sa atin from ER. Post-thrombolysis. BP niya kanina, 90 over pulp. Dahil puno ang beds natin ngayon, wala tayong choice kundi ilagay siya sa bed 4. Pagdasal na lang natin siya na sana kayanin niya. Ganun ba? Wala na ba talagang ibang pwedeng paglagyan sa bagong patient? Iba kasi talaga yung pakiramdam ko sa bed na yan eh. OMG, ayan na naman tayo. Okay, good luck, Mang Ernst. Pasensya ka na sa pwesto mo. Talaga tong si Eds, nagagawa mo pang magbiro kahit sa ganitong sitwasyon. Basta gawin na lang natin lahat, kahit anong makakain natin para matulungan natin si Mang Ernesto. Pinilit pa rin namin gawing light ang mood sa loob ng ICU. Pero kahit nagpapatawa si Eds, ramdam ko, lahat kami alisto. Parang may expectation na may hindi magandang mangyayari. Habang inaayos ko yung suction niya, napansin kong bumabagal yung heart rate ni Mang Ernesto. Tinignan ko yung monitor niya, stable naman. Pero yung expression niya, parang gising siya. Pero hindi kami ang tinitignan niya. Uy, guys, tignan niyo to oh. Tama ba yung nakikita ko? Parang dumilat siya. Check mo yung airway. May response ba? Mona? Tingnan mo. Hindi ba parang may tinitignan siya sa taas? Hindi ako agad nakapagsalita. Yung mata ni Mang Ernesto, nakatingin sa isang direksyon. Tapos parang nanlalamig yung paligid. Nagkatinginan kami ni JB. Wala nang man laman ng bed 5. Wala ring dumaan. Pero yung pakiramdam, parang may dumaan. JV! BP dropping na! Heart rate 40! Code blue bed 4! Oo, sige Mona, ready na yung cash card. Eds, pa-ready na din. Okay, copy. Naka-ready na yung mga defib pads. Biglang nawala lahat ng tawanan. Rutina sa amin ang ganito, pero iba yung takbo ngayong gabi. Ilang beses naming sinubukang ibalik ang tibok ng puso ni Mang Ernesto, pero parang may kumukuha sa kanya. Mabilis, pero tahimik. Tigilan natin, JB. Wala na talaga. Time of death, 2:31 a.m. Mona, narinig mo yun? Ha? Ang alin? Parang may bumulong. Babae, Mona. Pero hindi ko maintindihan. Lamig. Shucks, parang nanlamig yung batok ko. Rinig na rinig ko talaga yung higa. Ngayong gabi, 2 sunod na agad ang namatay, pero isang kama lang. At yung presensyang nararamdaman namin, mas naging malinaw, mas naging matapang. Tahimik pa rin siya, pero hindi na siya nagtatago. Sa lahat ng mga naranasan namin ngayong gabi, si Eds nakaidlip saglit sa nurse station dahil sa pagod. Si JB naman, nagra-rounds. Ako, gising pa rin. Nag-check ako ng linya at chart ni Nanay Belen sa bed 1. Isa siya sa mga matagal na naming pasyente. Mahina ang katawan, pero malakas ang loob. At madalas, madaldal at
masiyahin. Pero ngayong gabi, tahimik siya, nakadilat lang, nakatingin sa kisame. Nay, ayos lang po ba kayo? Ay, oo, Iha. Kayo, gising pa ba kayo dyan? Ay, opo, Nay. Inaayos ko lang po yung chart nyo. May kailangan po ba kayo? May masakit po ba? Mona, alam mo ba, may napag-inipan ako. May babae raw na tinatawag ako. Gusto raw niyang sumama na ako sa kanya. Napatingin ako bigla kay Nanay Belen. Hindi ko alam kung kwento lang yun ng pasyenteng groggy sa gamot o may ibang gustong ipahiwatig ang panaginip niya. Ganun po ba? Saan daw po ba niya kayo isasama? Hindi ko alam. Basta ang sabi niya, doon ka sa kama sa dulo. Bigla akong kinalabutan sa sinabi ni Nanay Belen. Kasi yung sinasabi niyang kama sa dulo ay walang iba kundi ang bed 4. Mabalik na sana ako sa station namin nang bigla akong makaramdam ng presensya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Para bang may dumadaan sa likod ko. Mabilis, pero walang tunog. Parang hangin na mabigat sa batok. Paglingon ko sa may kurtina ng ICU, may mga aninyong dumaan, iba't ibang hugis, iba't ibang taas. Pero lahat, papunta sa dulo, sa bed 4. Aalis na siya. May darating. Napakapit ako bigla sa nurse tray na dala-dala ko. Hindi ako sigurado kung sino ang tinutukoy nila. Si Tatay Abner ba? O si Mang Ernesto? O baka may susunod na naman? Hindi lang pala iisa ang gumagalaw sa gabi. Marami sila. At lahat sila may hinihintay. Ngayon, hindi na lang ako ang nakakaramdam. Pati ang mga pasyente, nakakarinig na rin. Pagkatapos ng mga aninong nakita ko kagabi, hindi na ako nakatulog. Kahit galing na kami sa Double Code Blue. Kahit lahat kami pagod, hindi mawala sa isip ko yung sinabi ng boses. Aalis na siya. May darating. Hindi ko alam kung kanino galing yon o sino ang tinutukoy. Pero ang alam ko, may susunod pa. Bandang 4:00 ng gabing yun, kalmado na ulit ang ward. Si Eds, nakaidlip saglit. Ako naman, nagkakape habang tahimik lang. At si JB, busy sa pag-update ng mga charts. Pero kahit parang normal ang takbo ng ICU, iba pa rin ang pakiramdam sa bed 4. Walang pasyente, pero parang may presensya pa rin. Guys, teka. Naramdaman niyo ba yun? Yung parang may dumaan? Oo, Ed. Shucks, naramdaman ko. Ay, nako. Please lang. Pagod lang tayo. Baka pati lang iniisip na nating multo. Uy, seryoso nga. Naramdaman ko talaga. Pero pwede ba tayong humingi ng bless oil? Yung kahit pang protection lang? Kasi parang hindi normal yung gabi. Eds, baka naman gusto mo na rin humingi ng holy water dispenser dito sa station natin, ha? Imbis na alcohol dispenser yung gamitin natin dito. Baka gusto nyo, isama na rin natin sa supply request. Betadine, gasa, tsaka 3 rosaryo. Ganyan kami gabi-gabi. Kahit pagod, sinusubukan naming gawing magaan ng mga araw-araw naming trabaho. Pero kahit nagtatawanan, hindi ko maalis yung kaba sa dibdib ko. Parang may nakamasid sa amin. Uy, ano yun? Bakit biglang nag-on yung monitor sa bed 4? Oo nga. Wala namang nakasign dyan, di ba? Teka, di ba wala namang pumasok? Wala ring nurse. Sino ang nandyan? Bigla kaming nagtayo ang tatlo. Wala kaming makita sa likod ng kortina. Pero nagkatinginan lang kami. At lahat kami, kinakabahan. At doon nagdesisyon si JB. Okay, sige. Tara, silipin natin yung CCTV. Wait lang. Sure ka ba dyan? Ikaw pa talaga yung nagyayang mag-check ng CCTV? JB, is that you? Oo, bakit? Masama bang malaman ng totoo?
Gusto ko na rin kasing malaman kung guni-guni lang ba to o baka totoong may multo. Pagkatapos namin makapagdesisyong tatlo, pumunta kami sa CCTV room. Si Kuya Danny ang naabutan naming tech on duty. Pumayag agad siyang silipin namin ang CCTV footage. Hinanap namin ng oras kung kailan gumalaw ang kurtina at nag-on ang monitor ng bed 4. O ito, mga 3:48 a.m. Kita nyo ba? Ayan siya oh. May babae. Nakatayo sa may kama. Ayan kuya. Wait lang po. Pakirewind po ng konti. Balik nyo nga po sa may wide angle. At doon namin nakita ng malinaw. May babae nga. Mahaba ang buhok. Nakatayo sa tabi ng kama. Hindi gumagalaw. Pero nung nag-switch si Kuya Danny sa ibang camera view, wala na siya. Wala ring nurse. Walang pasyente. Walang staff. Pero malinaw sa isang angle. May nakatayo. Okay, sige. Naniniwala na ako. Hindi ko na kayang sabihin guni-guni lang lahat ng yon. Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo ayaw mong maniwala eh. May nakita kasi talaga ako dun kanina. Mula ng gabing yun, iba na ang tingin ni JB sa bed 4. At kami naman ni Eds, mas lalo kaming kinilabutan. Kasi kung kaya ng multong magpakita sa CCTV, baka hindi lang tayo ang pinapanood niya. Baka tayo na ang susunod. Matapos ang nakita namin sa CCTV, lalo kaming naging alerto. Kahit walang pasyente sa bed 4, parang lagi na kaming may presensyang hindi matahimik. Kinabukasan, pasado 5:00 ng umaga, habang naglilinis si Mang Cardo sa ICU, bitbitang map, may hawak na timba, nagkatinginan kami ni Eds at JP. Pare-pareho siguro kami nang naisip, ang parehong bagay. Uy, Eds, di ba si Mang Cardo matagal na nagtatrabaho dito sa ospital? Oo. Alam ko halos lahat ng kwarto nadaanan na niya eh. Di kaya alam niya kung may nangyari noon sa bed 4? Oo. Ano? Tanungin kaya natin. Good morning po, Mang Cardo. Oh, good morning din sa inyo. Ang aga ata ng mga duty nyo May tatanong lang po sana kami. Di ba matagal na po kayo dito sa ospital? Aba, oo anak. Lagpas 20 years na ako rito. At bakit nyo naman naitanong? Kasi po, may gusto lang po sana kaming malaman tungkol sa bed 4 dito sa ICU. Habang kausap namin si Mang Cardo, patuloy pa rin siyang nagwawalis. Pero napansin naming bumagal ang kilos niya. Para bang may inaalala habang nakatingin sa may dulo ng ward. Bed 4 baka mo? At bakit? May napapansin ba kayong kakaiba? Kasi po, may mga nangyayari lang po dito na hindi namin mapaliwanag ditong mga nakaraang gabi. Hindi ko na sana babanggitin sa inyo to. Pero... Napahinto si Mang Cardo. Tumingin siya sa bed 4, parang may inaalala. Yung tingin niya, malalim, parang bumalik sa isang eksenang ilang taon na ang nakalipas. Sa pagkakatanda ko, may pasyente ng dati sa bed 4. Batang babae. Mga nasa edad, 20 years old lang. Matagal siyang nakakonfine. Tahimik. Pero gabi-gabi umiiyak eh. Bakit po? Ano pong nangyari sa kanya? Ang bali-balita noon, nag-suicide daw. Pero hindi ako kumbinsido eh. May mga naririnig akong kwento noon na may dumadalaw daw sa kanya sa gabi. Pero walang lag. At sa pagkakaalam ko, walang ni kahit sinong bumisita sa babae na yon. Ano kung ibig sabihin yung parang may dumadalaw? Tao po ba o multo yung ibig sabihin ninyo? Hindi ko alam kung multo ba o kung anong klaseng pighati ang iniwan niya. Pero mula nung pumanaw siya, nag-iba ang pakiramdam sa bed 4. May mga nurse dati tumanggi ng i-assign sa area na yan. Sa mga sinabi ni Mang Cardo, ramdam ko ang paninindig ng balahibo ko habang nagkukwento siya. Tahimik lang ang ward, pero ang pakiramdam, mabigat. Pero Mang Cardo, natatandaan niyo pa po ba yung pangalan ng pasyente na binabanggit ninyo? Nako,
Hindi ko na maalala, iha. Pero kung gusto nyo talagang malaman, tayo nyo sa archive room. Baka may lukmang records pa doon. Pagkaalis ni Mang Cardo, naiwan kaming tatlo na nakatulala. Hindi kami agad nakapagsalita. Ang buong ICU, parang biglang natameme. So ano? Tara, check natin yung archive room. Nay, ano ba yan? Kinikilabutan ako, JB. Pwede bang wag muna ngayon? Kaping muna ako, baka mamaya. Ako na yung kwentong susunod. Ito talaga. Sige, magkape ka nga muna. Pero, babalikan natin to ha. Hindi pwedeng hindi, Eds. Bawat gabi, may bagong piraso ng kwento. At habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim din ang hiwaga ng kamang yon. Hindi na ito basta takot lang. Parang unti-unti kaming hinihila ng katotohanan. Pagkatapos naming makausap si Mang Cardo, parang ilang araw na akong pagod. Gabi-gabi akong napapaisip kung ano nga bang meron talaga sa Bedford. Pero kagabi, iba yung pakiramdam. Pagbagsak ng katawan ko sa higaan, ramdam ko na agad na may mali sa paligid. Parang hindi ako natutulog. Parang hinihila ako. Lumingon ako sa paligid. Nasa ICU room pa rin ako. Pero walang ilaw. Tahimik. Masyadong tahimik. At ang bed 4, may nakahiga. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bakit niyo ako pinabayaan? Bigla akong hinila papalapit sa kama. Parang may kamay na mahigpit na kumapit sa braso ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Hanggang sa... Ano yun? Shucks, panaginip lang pala. Pero, ba't ganun yung panaginip ko? Nagising ako na hingal. Pawis na pawis. Pero malamig ang paligid. Sa liwanag ng ilang quarters, napatingin ako sa kaliwang braso ko. Pagtingin ko sa braso ko, may marka, parang pasa, at hugis daliri. 4 na daliri sa kaliwa, 1 sa kanan. Parang kamay ng taong may galit. Napatayo ako bigla. Hindi na ako bumalik sa kama. Hindi yun basta panaginip lang. Parang binalaan ako. Parang may gustong ipakita sa akin. At ang tanong ko ngayon, kung may gusto siyang iparating, bakit sa akin? Kinabukasan pagpasok ko, napansin kong may bago kaming pasyente. Hindi laging may bata kaming pasyente dito sa ICU. Pero ngayong araw, may dumating. Ang pangalan niya ay Angela. 7 taong gulang pa lang siya. Mahina ang baga. Pero dahil puno ang ibang kama, wala kaming choice kundi ilagay siya sa bed 4. Naku, anak. Sandali lang tayo dito, ha? At gagaling ka rin. Maliit na bata lang si Angela, pero palangiti. Minsan pa nga, siya pa yung nagjo-joke habang nilalagyan ko siya ng dextrose. Ate, alam mo, hindi ako nasasaktan. Para akong robot, oh. May tubo ako. Oo nga ang galing mo talaga. Ikaw si Robo Angela. Uy, Mona. Bakit dito siya nilagay sa bed 4? Kawawa naman yung bata. Hindi ba natin siya pwedeng i-transfer sa ibang bed? Oo nga kahit nga ako nalulungkot Pero kasi wala tayong choice. Alam mo naman puno lahat. Wala siyang pwedeng mapaglagyan. Pinilit naming gawing magaan ang pakiramdam. Pero habang palalim ang gabi, napansin kong nagiging tahimik si Angela. Lumapit ako sa kanya para i-check ang swero niya at tignan na rin kung okay lang ba siya. Oh, hello Angela! Okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Ate Mona, may naririnig akong tumatawag po sa akin. Ha? Sino? Hindi ko po kilala Babae siya. Mabait naman po. Sabi niya, dun daw kami sa liwanag. Saan po ba yun? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang bata, walang alam sa mga nangyayari rito. Pero siya mismo, tinatawag na rin.
Hindi na ako nakapagsalita, pero pinilit kong huwag ipakita ang kaba. Mona! Eds! Si Angela! Code Blue! Bed 4! Okay, copy. Ito na, Saksyon. Prepare, Epi. Ginawa namin ang lahat. CPR, shock, lahat ng protocol. Pero nawala na si Angela. Pagkalabas ng bangkay ni Angela sa ICU, hindi ko napigilang mapikon. Parang sumabog lahat ng inipon kong galit, inis at takot. Ano ba? Tama na! Kung sino ka man, bakit pati bata kinukuha mo? Ano bang gusto mong iparating? Wala akong nakuhang sagot. Alam ko naman yon. Pero ramdam kong may nakikinig. At hindi na ako basta natatakot. Ngayon, galit na ako. Pagkatapos ng pagkamatay ni Angela, may naiwan sa kwarto. Hindi lang kalungkutan, hindi lang tanong. May presensya, may bakas. Kinabukasan, habang nililinis ko ang bed 4, may napansin ako. Sa ilalim ng unan niya, may naiwan. Isang simpleng origami crane. Hindi ko yun inilagay, ni hindi ako marunong gumawa ng ganyan. At sa sahig, may parang guhit sa tiles. Hugis paa, pero puting-puti, parang kulay ng abo. Parang paalala na may batang umalis, pero may naiwan ding mensahe. Kinilabutan ako, pero hindi na ako nakaramdam ng takot. Mas nangibabaw yung tanong na, ano ba talaga ang meron sa kamang to? Mona, JB, parang may naiisip ako. Oh, ano na naman yan? Alam ko kapag kaganyan ang simula mo, may pinaplano kang iligal. Hoy, grabe ka naman sa akin, hindi naman. Gusto ko lang namang silipin yung record room. Kasi diba sabi ni Mang Cardo, ni-renovate lang daw tong ICU room mga 10 years ago. Gusto ko lang naman malaman kung ano bang mga nangyari dati dito sa Bed 4. Magandang idea yan, Eds. Kaya lang baka mahuli naman tayo dyan. Ito naman si Mona, masyado makabahin. Kaya nga sneak mission to, diba? Tara na, bago pa tayo himatayin sa mga kakaisip natin. Napagdesisyonan naming ituloy ang plano ni Eds. Gabi na nun, tahimik ang hallway. Lumusot kami sa maintenance access at bumaba sa basement. Doon matatagpuan ang archive sa hospital, lumang logbooks, admission forms, at staff assignment. Uy, ito 2015. Nurse de assist, ICU, sa bed 4. Ilan linggo lang tapos nilipat na sa ER. Oh, ito rin, may nakita ko. 2018 naman, Nurse Clemente. Oh, Bed 4 din siya. Tapos after 2 months, nagkaroon ng emergency leave, then resignation na. Habang binubuklat namin ang mga papel, unti-unting lumilitaw ang pattern. Lahat ng madalas ma-assign sa Bed 4, hindi tumatagal. Iba, lumilipat ng department. Yung iba naman, tuluyan ng umaalis sa ospital. Hala, oo nga. 3 na yan, Mona. Lahat sila pare-parehong Bed 4. Pare-pareha ring mga traumatic yung cases. Oo nga eh. Bigla akong naalala si Nurse Lisa. Tanda mo ba? Alam ko, bago pa lang ako nun eh. Siya yung naka-duty dyan dati. Na-trauma raw yun. Ayaw nang bumalik sa ICU. Kasi hindi na daw siya makatulog for ilang weeks. Sa tingin nyo, hindi kaya maepekto rin sa staff ang bed 4? Bigla akong naalala. Dati, ang iniisip ko, pasyente lang ang apektado. Pero ngayon, parang unti-unting tinatanggal ng bed 4 ang mga taong malapit sa kanya. OMG, guys! Hala, baka naman hindi lang pasyente ang kinukuha niya. Baka naman madamay tayo dito, tayo naman ang susunod. Sa mga nalaman ko ngayong gabi, gusto ko lang naman mag-alaga ng pasyente. Pero ngayong alam ko na to, parang ako naman ang susunod. Matapos ang lahat ng natuklasan namin sa record room, may isang tanong pa rin kaming hindi masagot. Sino ba talaga ang multo sa Bed 4? Kinabukasan, habang nag-aayos kami ng mga charts ni Eds at JB, napadaan si Ma'am Linda, isa sa mga head nurse ng aming ospital. Tahimik siya, seryoso, at halos hindi mo makausap ng matagal. Pero kilala bilang isa sa pinakamatagal na naging ICU nurse. Mona,
Si Ma'am Linda yan, diba? Ang sabi, siya raw ang pinakamatagal na na-assign sa ICU dati. Nagkatinginan kaming tatlo. Kung may nakakaalam sa history ng Bedford, sigurado kaming si Ma'am Linda yon. Pero alam din namin, di basta-basta siya nagtatanong o nagkukwento. Maya-maya, habang abala pa siya sa meds inventory sa station namin, lumapit ako ng dahan-dahan. Good evening po, Ma'am Linda. Ma'am, sorry po, istorbohin ko lang po sana kayo ng saglit. May gusto lang po sana akong itanong tungkol sa ICU. Tungkol po sana sa Bedford. Oh, bakit? May napapansin ba kayo sa kamang yun? Sa totoo lang po kasi, parang may mga bagay po kasi na parang hindi po maipaliwanag eh. Si Rosalie. Rosalie ang pangalan ng pasyenteng yun. Pagkatapos banggitin ni Ma'am Linda ang pangalang yun, para bang biglang bumigat ang hangin sa paligid namin. Tahimik siya. Tinitignan lang ang chart sa harap niya, pero hindi na niya tinuloy ang pagsusulat niya. Sa totoo lang, kung may nararamdaman kayo, totoo yun. Matagal ng panahon yun. Wala na dapat akong ala-alang iniisip eh. Pero kasi yung si Rosalie, hindi ko makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan ang istoryang nangyari sa kanya noon. Rosalie po ang pangalan niya? Ma'am, sino po siya? Ano pong nangyari sa kanya? Isa siyang pasyente nun dito sa ICU. Bata pa siya, kung hindi ako nagkakamali. Nasa early 20s lang ang edad niya noong mga panahong yun. Sa pagkakatanda ko, kapitbahay lang niya ang nagdala sa kanya dito sa ospital. Wala siyang pamilya na kasama. Wala ring bumisita. Walang tawag. Tahimik lang siya nun palagi. Pero mabait ang batang yun. Lagi pang ang nakangiti kahit na nahihirapan na siyang humingi. Hindi ako nakasagot o nakaimik sa sinabi ni Ma'am Linda. Ramdam naming hindi madaling balikan para sa kanya ang mga kwentong ito. Pero kasi, dahil wala siyang bantay nun, hindi siya gaano naaasikaso ng mga hospital staff. Alam mo yung tipong pasyente na parang wala nang aasahan. Saka busy ang lahat noon sa pagkakaalala ko. Understaffed din kami noon. At minsan pag ganyan, sila ang mga unang nalalagay sa dulo ng listahan. Bakit? Ano pong nangyari sa kanya? Isang gabi kasi, may nurse na nagsabing parang humihikbi na si Rosalie. Pagbalik nila, wala na siya. Tahimik siyang namatay. Wala man lang nakausap. At alam niyo yung bangkay niya, inabot ng halos 1 buwan sa morgue. Wala kasing nakakaalam na patay na siya. Walang record na lumabas. Wala ring kontak na tumawag. Tapos hanggang sa isang araw, may dumating na matandang babae at binanggit ang buong pangalan niya. Yun pala yung mga pamilya niya. Matagal na pala siyang nag-aalala at naghahanap. Pero hindi na abisuhan ng mga taga-ospital. Grabe, iyak nang iyak yung nanay niya nung nakita si Rosalie. Biglang tumayo ang balahibo sa likod ng leeg ko. Hindi lang ito simpleng kwento ng multo. Ito ay kwento ng isang buhay na pinabayaan, ng isang pasyenteng tila nakalimutang tao rin. Simula noon, hindi ko na talaga ginustong lumapit dyan sa Bedford na yan. At kung totoong ang may nagpaparamdam dyan, baka hindi siya nananakot. Baka may gusto lang siyang ipaalala sa mga tao rito. Lalo na sa mga nurse na nagpabaya sa kanya noon. Bigla akong naisip na hindi na lang takot ang dala ng Bedford. May hiya, may awa, at higit sa lahat, may tanong na hindi pa rin natutugunan. Bakit natin siya pinabayaan? Nung nalaman namin ang buong kwento kay Rosalie, parang hindi sapat na pakinggan lang. Gusto naming puntahan ang huling hantungan niya. Hindi para mag-ghost hunting, kundi para makiramay. Kaya kahit wala kaming day off, pinilit namin isingit sa schedule namin. Ang puntod ni Rosalie, natahimik sa ospital, pero hindi yata sa kabilang buhay. Pumunta kami sa lumang admitting log ng ospital. Nahanap namin ang address ng pamilya ni Rosalie. Maliit lang ang barangay sa Bulacan, kaya madali naming natunto ng bahay niya. Doon namin nakilala ang kanyang ina, si Nanay Rosa. Tao po!
May tao po ba dyan? Oh, bakit? Sino kayo? Magandang umaga po. Ako po si Mona. Nurse po kami dun sa huling hospital na napag-confine na ni Rosalie. Ito pong mga kasama ko, si JB po ito at si Eds. Gusto lang po sana naming makausap kayo kung ayos lang po. Tahimik lang si Nanay Rosa habang pinapasok kami. Halata sa mukha niya ang lungkot. Yung matagal nang iniwan, pero sariwa pa rin sa kanya ang mga sakit. Nanay Rosa, kung ayos lang po, magtatanong lang po sana kami kung ano po bang nangyari kay Rosalie. Sa totoo lang, simula nung nawala si Rosalie, gabi-gabi akong ginigising ng iyak. Parang may dumadalo sa kwarto namin. Minsan, naririnig ko ang pangalan ko. Pero pagsilip ko, wala namang tao. Kasi po, Nay, may mga nangyayari din po kasi sa ospital eh. At sa tingin po namin, hindi pa rin natatahimik si Rosalie hanggang ngayon. Gusto po sana namin dalawin ang puntod niya eh. Kung ayos lang po sana. Oo, sige, walang problema sa akin yun. Diyan lang yun sa simenteryo sa bayan. Kung hindi ako nagkakamali, row 7, block 12 yung address nun. Kaya lang, sa hirap ng buhay namin, wala na kaming ilagay na lapida. Isang buwan siya sa morgue nun bago namin natawagan. Walang nakakaalam na patay na siya eh. Wala kasing nakakakilala sa kanya sa ospital. Pagkatapos naming makausap si Nanay Rosa, nagpasalamat kami at nagtungo agad sa sementeryo. Sobrang init ng araw noon, pero malamig ang pakiramdam namin. Uy, ito na siguro yun. My gosh, tingnan niyo, basag pa yung krus niya. Tapos wala man lang siyang pangalan. Bakit ngayon lang kayo pumunta? Teka, guys, may naririnig ako. Napalingon kaming tatlo. Pagkita namin, wala namang ibang tao. Pero rinig na rinig namin yon. At ngayon, hindi na lang ako nag-iisa. Mona, parang may sumama sa atin. Oo nga eh, naririnig ko rin. Pero parang hindi siya galit, no? Parang matagal na siyang naghihintay. Bigla akong naisip na baka naman hindi lahat ng multo ay naghihiganti. Baka may mga katulad ni Rosalie na iniwan, kinalimutan, at matagal nang naghahanap ng kahit sinong handang makinig. Pagkagaling namin sa puntod ni Rosalie, akala ko titigil na ang lahat. Pero simula ng araw na yon, lalo siyang naging malapit. Hindi sa ospital, hindi sa kama, kundi sa akin. Pagkatapos ng duty namin, umuwi na kami at ako nagulat ng biglang nanaginip. Kakaiba ang panaginip ko noon. Nasa ward ako, pero walang pasyente, walang ilaw, at ako lang ang mag-isa. Tapos may kamay na humawak sa kamay ko. Malamig, pero hindi nakakatakot. Pagtingin ko, si Rosalie ang nakita ko. Hindi ko naman sinasadya. Takot lang ako. Ayoko mapag-isa. Iniwan nila ako. Bigla akong nagising. Nagulat ako na pawis ako kahit ang aircon naman ay nakababad sa akin. Pagdating ko sa ospital, may nakalatag na body bag sa loob ng ICU. Mukhang may pasyente na naman na kamamatay lang. Galing na naman sa bed 4. Hindi na namin na-revive. Grabe, Mona. Bata na naman yun. Nakakalungkot naman. Kanina okay lang siya. Tapos biglang nag-decline na lang. Parang walang warning. Lumapit ako sa kama. Wala nang pasyente, pero yung bedsheet, lukot, basa ng pawis. At ang hangin, ang bigat ulit, parang may naiwan. Lumapit ako sa may kama. Hindi ko na natiis. Akala ko kasi okay na nung pumunta kami sa puntod niya. Kaya naman, sinubukan kong kausapin si Rosalie. Rosalie, anong gusto mong iparating? Bakit kumukuha ka pa rin ng mga kaluluwa? Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayang magtiis. Hindi na lang ito basta
Kabalaghan lang. May namamatay. At kung hindi kami kikilos, baka may susunod pa. Minsan, may mga shift kami na tahimik lang. Walang bagong pasyente, walang emergency. Pero sa ICU room namin, hindi ibig sabihin na tahimik ay panatag na. Minsan, yun pa nga ang mas nakakatakot. 2:00 na nun ng madaling araw. Kasama ko si JB sa shift. Si Eds naman, naka-day off. Tahimik ang ward. Masyadong tahimik. Kaming dalawa ni JB, pilit naming ginagawang magaan lang ang pakiramdam dito sa ICU. Alam mo, Mona, pumulto lang talaga kalaban natin. Sana, nagdala na lang ako ng bawang at buntot ng pagi. Sira ka talaga. Baka magulat ka. Mas effective pa yun kesa sa mga bagong gamot natin. Oo, legit. Tapos, ilalagay natin sa chart. Administered, 1 piece of bawang twice a day. Ganyan kami ni JB. Kahit sabog na sa puyat, may energy pa rin para mag-asaran. Pero nung biglang tumunog ang monitor ng bed 4, wala na kaming nasabi. Pareho kaming napatingin. Wala namang pasyente doon. Pero gumalaw ang kurtina. At ang monitor, biglang naka-on. Mona, di ba wala naman tao dyan? Shucks! Oo nga. Walang tao dyan. Wala dapat. Pero, tignan mo yung kurtina. Gumagalaw, di ba? Ayokong mag-isa. Huwag niyo akong iwan. Gusto ko lang naman ang kasama. Narinig mo rin yun, no? Oo, JB. Si Rosalie yun. Alam kong delikado, pero lumapit ako sa kama. Pinilit kong maging kalmado, kahit ang buong katawan ko nanginginig sa takot. Rosalie, alam ko nandyan ka, pero hindi mo kailangang manakit para lang may makasama ka. Lahat kayo, umalis. Wala isang bumalik sa akin. Hinayaan niyo akong mamatay. Gabi, talagang pinabayaan lang siya ng mga nurse. Rosalie, hindi ka na nag-iisa. Nandito kami. Hindi ka namin iiwan. Nag-aalala kami para sa'yo. Pero hindi mo pwedeng kunin yung mga buhay ng iba. Hindi ko naman sinasadya eh. Takot lang ako. Parang may humawak sa kamay ko. Hindi malamig, pero mabigat at puno ng lungkot. Rosalie, tulungan mo kami na maintindihan ka. Pero tama na muna. Huwag ka nang kumuha ng mga buhay ng mga tao. Mona, umalis na ba siya? Hindi ko alam. Hindi ko sigurado, JV. Pero, saglit lang siya naging payapa. Minsan, ang mga kaluluwa, hindi lang multo. Sila rin ay alaala ng mga iniwan, ng mga pinabayaan. At kahit anong takot natin, kailangan naming subukang intindihin. Baka sakaling matulungan naming makaalis sila sa kama ng kamatayan. Nagulat kami nang biglang tumigil ang mga monitor. Oo nga, Tahimik ang buong ward. wala ka sa sarili. Pero sa gitna ng Sigurado ka ba katahimikan, dito muna? narinig ko ang isang Oo nga hiling. Walang Isang pasyente boses pero na parang ang linis ng Pagod na vibes sa paghihintay. Ayokong mag-isa. Gusto ko lang ng kasama. Doon ko biglang naisip na hindi sapat ang dasal lang sa isipan. Kailangan naming gumawa ng paraan. Kami mismong 3. Kung may hindi matahimik, kami ang haharap. Pagkatapos ng gabing, kinausap ko ang kaluluwa ni Rosalie. Nagkaisa kami nila JB at Eds. Hindi na pwedeng hayaan na lang. Hindi sapat ang dasal sa isip. Kailangan ng tapang. So, sure na ba talaga kayo na tayo gagawa nito? Sino pa bang aasahan natin? Yung bagong chaplain na lagi lang tulog sa 3rd floor. Sira talaga kayo. Tigilan nyo na nga yan. Kahit ako kabado, pero lakasan lang natin ang loob natin. Kailangan natin tong gawin. Bago kami umalis sa bahay ni Nanay Rosa noon, nakiusap ako kung pwedeng makahingi ng lumang larawan ni Rosalie. Isa lang, kahit maliit.
Graduation picture ang binigay ni Nanay Rosa. Nakasimpleng uniform nun si Rosalie. Bahagyang ngiti. Pero baka sa mata niya, ang pagod. Parang ang tagal na niyang naghihintay. Mona, sure ka na ba dito? Tama ba tong ginagawa natin? Hindi naman tayo mga Ghostbusters eh. Kaya ba natin to? Hindi tayo pari ha. Baka bigla tayong pagsara ng pinto ng langit. Ano ba kayo? Hindi naman to dasal para itaboy siya. Dasal to para marinig niya tayo. Para finally, matahimik na ang kaluluwa niya. Kasi baka mamaya dasal lang ang kulang kay Rosalie. Naghanda kami ng maliit na mesa malapit sa bed 4. Nandun ang larawan ni Rosalie. May kandilang puti, may krus, at mga salita na itinuro ng chaplain. Isang simpleng panalangin para sa kaluluwang naliligaw. Ay, kinikilabutan ako. Nararamdaman niyo ba yun? Ang bigat ng hangin. Kaya nga ganyan din ang nararamdaman ko. Para may nanonood sa atin. Rosalie, kung naririnig mo kami, alam naming hindi mo sinasadya. Pero please, tama na. Marami na ang natatakot. Marami na rin ang nawalang buhay. Ayoko lang mag-isa. Napaluha ako, hindi sa takot, kundi sa bigat ng pakiramdam. Sa loob ng ilang taon, sumisigaw siya sa katahimikan at ngayon lang siya narinig. May pumasok ba sa ward? Uy, wala. Pero, may dumaan. Narinig niyo ba yun? Wala tayong dapat patunayan, pero may kailangan tayong ipagdasal. Hindi namin alam kung sapat na ba yung ginawa namin. Wala namang instant na pagbabago. Pero alam ko, hindi na kaming tatlo lang ang may dala ng kwento ni Rosalie. Siya na mismo, ang nagsimulang magbaba ng bigat sa puso niya. Akala ko tapos na. Akala ko sapat na ang dasal. Pero may mga kaluluwang hindi lang nawawala. May mga kwentong kailangang ilabas. At minsan, ako lang ang pwedeng makarinig. Muna, bakit parang ang bigat bigla ng paligid? Tignan mo, yung ilaw. Parang kumukurap-kurap. Ba't ganun? Tahimik lang kayo. May paparating. Doon ko siya nakita. Si Rosalie. Hindi na siya anino ngayon. Buong anyo na. Pero malinaw. Hindi siya buhay. At habang lahat ay tulala, ako lang ang nakakarinig sa boses niya. May hika ako noon. Hindi na ako makahinga. Walang dumating. Walang doktor. Walang nurse. Bakit? Bakit walang tumulong sa'yo? Walang nag-asikaso sa'yo? Wala kasi akong pere. Wala akong pambayad. Wala rin akong bantay. Kaya naman akala nila, mamamatay na lang ako. Kaya hinayaan na lang nila ako. Sobrang nadurog ang puso ko sa narinig ko. Isa siyang kwento ng kabiguan. Di dahil sa sakit, kundi dahil sa kapabayaan. Pasensya ka na, Rosalie. Wala kang kasalanan, naiintindihan kita. Hindi ka dapat pinabayaan noon. Hindi ko naman gustong manakot. Ayoko lang mag-isa. Gusto ko lang marinig. At gusto kong maranasan din ng mga ibang pasyente ang naranasan ko noon. Habang unti-unti siyang nawawala, nararamdaman ko ang luwag sa paligid. Parang ngayon lang siya napakinggan. Mona, ano na? Tapos na ba? Kanina ka pa tahimik dyan. Oo nga, parang wala ka sa sarili. Kasi may sinabi si Rosalie kanina eh. At pakiramdam ko, kailangan natin tong ikwento. Ang bed 4, hindi lang ito basta kama. Isa tong alaala ng isang boses na iniwan. At kung hindi natin papakinggan, mananatili siyang nandito. Simula nung gabing yon, hindi na muling nagparamdam si Rosalie. Tahimik na ang ICU. Tahimik na rin ang bed 4. Pero may isang bagay na hindi pa rin natatahimik sa puso ko. Ang bigat ng mga salita ang iniwan niya. Kaya ngayong gabi, babalikan ko siya. Sigurado ka ba dito, Mona? Wala nang nanggugulo, diba? Nako,
Baka naman multo lang ng overtime mo yan. Umuwi ka rin kasi kung minsan. Hindi naman to para matakot. Gusto ko lang matapos ang kwento niya. Nang finally, matapos na't matahimik siya. Lumapit ako sa bed 4. Tahimik na ngayon. Wala nang kakaibang pakiramdam. Pero kahit walang nakikita sina JB at Eds, ramdam ko siya. Nandyan pa rin si Rosalie. Hinihintay lang mapakinggan. Rosalie, pwede ka na magpahinga. Hindi mo na kailangang manakit. Hindi mo na rin kailangang matakot. Basta tandaan mo lang, nandito kami. At ngayon, hindi ka na mag-isa. Salamat. At pasensya na. Nung araw na yon, doon ko siya huling naramdaman. Mainit na luha, hindi sa pisngi ko kundi sa puso. Parang isang taong matagal kong gustong yakapin. Pero ngayon lang nagkalakas ng loob na magparamdam. Pagkangat ko ng ulo, biglang tahimik na ang bed 4. At sa unang pagkakataon, naging magaan na ito. Uy, parang mas maliwanag na ngayon si area na to, no? Napansin niyo ba? Oo nga eh. Walang pasyente pero parang ang linis ng vibes ha. Oo nga, tama kayo. Parang bagong simula. Mula noon, wala nang namatay sa bed 4. Parang natuto na rin kaming makinig. Hindi lang sa palahaw ng monitor, kundi pati na rin sa mga daing ng pasyente. Ako, si JB, at si Eds. Nagpatuloy kami sa trabaho, pero may dagdag sa bawat shift namin. Mas mahabang pasensya, mas bukas na pandinig, at pusong handang makinig kahit sa katahimikan. Para sa susunod, wala nang katulad sa nangyari kay Rosalie. Sa dami ng pasyenteng dumaan sa ospital, madaling kalimutan ng bawat isa sa kanila ay may kwento, may pamilya, at may damdaming naghihintay ng kahit konting pag-unawa. Hindi lahat ng sakit ay pisikal. Minsan, ang mas mabigat ay yung pakiramdam na iniwan, na hindi ka mahalaga, na wala kang halaga dahil wala kang pambayad. Kung may natutunan kami sa kwento ni Rosalie, yun ay simpleng katotohanan na walang maliit na pasyente, walang kwentang kaluluwa. Kaya sana, sa pakikinig mo sa kwentong ito, maalala mong minsan, sapat na ang pagiging tao para mailigtas pa ang isa pa. Kung umabot kayo sa dulo ng ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod pa nating kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.